Life is often measured by age, but human development is much more than simply growing older. As we move through different stages of life, we encounter challenges that shape our identity, relationships, purpose, and understanding of ourselves. According to Erik Erikson's psychosocial theory, every stage of life presents a unique conflict that influences our growth and development. From childhood achievements and adolescent self-discovery to adult connections, contributions, and reflections, each experience leaves mark on who we become. In this documentary, Buhay Buhay, Stories from Every Stage of Life, we explore the lives of individuals from different age groups and listen to their stories, struggles, and triumphs. Through their experiences, we hope to understand not only the stages of development, but also the shared human journey that connects us all. Because behind every age is a story, and behind every story is a person continuously growing, changing, and becoming. Childhood is a crucial period in Erik Erikson's social development because it is during these years that individuals build the foundation of trust, autonomy, initiative, and competence. The successful resolution of each psychosocial crisis shapes a child's self-concept, emotional well-being, and the ability to form healthy relationships with other people. Hi! So ngayon interviewin kita. Kita na ba sa yung mami yung question? Madali. So introduce. Hello, I'm Macy. Ilang taon na? 9. Ang unang tanong, na natutunan mong gawin, Jumping rope. Ano? Nagpaturo sa pamilya. Practice. Masaya. Pamilya. Pamilya. Bakit po? Masaya ko sila kasama. Bye-bye. Ken, a graduating senior high school student, is navigating Erikson's stage of adolescence, defined by the conflict of identity versus role confusion. At this stage, individuals explore their values, future goals, independence, and social rules. Paano mo ilalarawan ang sarili mo sa mga tao na hindi ka kilala? Ilalarawan ko ang sarili ko sa mga taong hindi ko kilala bilang isang masiyahin at the same time mahiyain sa una. Ngunit sa pagtagal ng panahon, mas nakikilala nila ako. Sa pamamagitan nito ay mas nakikita ko ang personalidad o karakteristik nilang mga hindi ko kakilala. Sa tingin mo ba, ang standard ng society or ng mga taong nakapaligid sa'yo ang nagdidikta ng pagkakilala mo sa sarili mo? At bakit? Hindi, dahil I have my own personality na kung saan hindi nila mababago kung ano talaga ako at kung sino talaga ako. And not anyone can define a person. Yan lang. Pakiramdam mo ba magkaiba ka umakto kapag kasama ang pamilya mo kumpara sa mga kaibigan mo? Magkaiba akong umakto kumpara sa kaibigan ko at sa aking pamilya sapagkat sa aking pamilya mas nagiging masunurin ako, marespeto at the same time mas nagiging masipag ako. Ngunit sa aking mga kaibigan ay mas nandun yung kwela, kulitan at nalalabas ko yung mga ugali ko na talagang hindi nila i-judge. Yun lang. Ano ang pinakamalaking pressure o inaalala mo ngayon bilang isang teenager?
ang pinakamalaking pressure na naalala ko ngayon ay ang academic pressure. Na kung saan magtutungtong na ako ng kolehiyo na mas mapapakita yung skills and talents ko at mga natutunan ko dun sa pagiging senior high. At isa din sa mga pressure na bilang isang teenager ay ang future anxiety na kung saan ay hindi ko matupad yung mga inaasahan ng mga tao sa paligid. Ano ang pinakamalaking goals o pangarap mo para sa susunod na ilang taon? At bakit mo pinili ang landas na ito? Ano ang pinakamalaking goals o pangarap mo para sa susunod na ilang taon? At bakit mo pinili ang landas na yan? Ang pinakamalaking goals at pangarap ko sa susunod na mga taon ay makatapos ng kolehiyo sa gusto kong kurso at magkaroon ng trabaho na kung saan nagpapako ay isang business or financial manager. Ba't ko pinili ang landas na ito? Pinili ko ang landas na ito or the business world na kung saan mas kikita tayo ng pera, mas malalaman natin kung paano pa umiikot yung pera within the business or in the company. Within the company, mas makikita ko yung mga income, loss, and profit na matatanggap ng isang kumpanya. Do you feel unsure who you wanna be in the future and why? I feel unsure who I wanna be in the future because yes pala, may yes wala. Yes, I feel unsure because yung gusto kong maging dream job talaga is to be a flight attendant, and I converted it in the business world na kung saan magiging financial manager. I doubted myself in the next day, parang magiging doubt yun sa akin na gusto ko yung course na yun, tapos biglang in the next day mag-iiba na yung mind ko na kung saan ay mas nahanap ako ng mga dream jobs or career na gusto ko talaga. In his interview, Ken showed clear plans for college, reflecting foresight and a stable identity. He no longer conforms to external pressures, instead demonstrating confidence and resilience. His clarity of goals and independence highlight maturity, self-assurance, and readiness for adulthood. The young adulthood stage is the absolute peak of physical strength, endurance, and reproductive health. Building on Piaget's stages, young adults possesses strong critical thinking, decision-making, and deep problem skills. Concurrently, young adults pour heavy energy into career building, achieving financial independence, and establishing a clear, fulfilling identity in the society. I'm Nicolay Idamitita, 22 years old and studying at University of Batangas, and now is suddenly a student worker. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng meaningful connection sa punto ng iyong buhay ngayon na nasa 20s ka na? Siguro ang pahulugan sa ng meaningful connection ay yung relasyon na may tiwala, suporta at pangunawa na nakakatulong sa mga tao para maging masaya at sa mga pang-araw-araw na ginagawa nila. Ano-ano naman ang mga katangian na binibigyan mo ng halaga sa pinakamalapit mong karelasyon or relationship sa ibang tao? Siguro yung tiwala, kasi mahirap siyang ibigay dahil lahat ng mga pwede mong gawin ay binibigay mo sa kanya. Paano mo ito binabalanse sa iyong personal goals? Binabalance kita sa pamamagitan ng time management. Lahat sila binibigyan ko ng pansin para magawa. Ngayon na working student ka, nagbago ba ang relationship mo simula nung nagtrabaho ka sa iba? Oo, dahil yung ibang bagay kasi hindi ko na nabibigyan ng pansin. Tapos dahil sa trabaho, tapos yun, mas nahihirapan ako sa ngayon. Paano mo kinakaya or na-overcome kapag nararamdaman mo mag-isa ka or disconnected sa iba? Minsan malungkot, pero minsan ginagawa ko na lang talaga yung mga bagay na makapagpasaya sa akin para makalimutan ko yung mga bagay na nangyayari sa akin or nakapagpalungkot sa akin. Middle adulthood is a stage where many individuals focus on creating a lasting impact through their work,
family, and contributions to others. According to Erik Erikson, this period is characterized by the conflict of generativity versus stagnation, where people strive to nurture, guide, and give back to future generations. It is a time when purpose is often found not only in personal successes, but in the lives we help shape along the way. Hello, I'm May Silva Perez from Pansol Padre Garcia, Batangas, and I'm 51 years old. Kung titingnan ko ang buhay ko ngayon kaysa noon, ay tulong ko sa aking mga anak ay ang pagiging malinis at masipag at maging mataas ang pangarap sa buhay. Kasi noong 20s ako, wala namang direction pang buhay kasi dalaga pa. Pero ngayon, may mga anak ako, may mga apo. So, yung mga decision ko laging para sa kanila. Dumating talaga kasi noong malilit pa yung mga bata, nasa bahay lang ako. Parang naiinip ako sa bahay hanggang sa dumating yung point na na-invite ako sa insurance agency. Yun, nag-start na akong mag-work noon. Yun, nag-ibang takbo ng buhay ko. Kasi nung bata ako, wala akong tsaka nang dalaga pa ako. Yun nga, wala, at may trabaho ako, parang walang direction na yung buhay. Pero ngayon nga na may anak ako, yun, nag-iba na ang takbo ng buhay ko. May direction na ang buhay ko ngayon. Maging successful pa as businesswoman para maiwan ko sa kanila na maging matyaga, masipag, at focus ka sa lahat ng ginagawa mo. Yun lang. Based on the interview, the respondent can be said to be in the ego integrity stage. Although she carries regrets like not finishing school and having a broken family as a child, she did not become bitter but instead stays positive, using her experiences to inspire others in her community as she sees that her community turned out well. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Ginang Feli Gasik. Felisa ang tunay kong pangalan. Ako ay may 5 anak at sa kasalukuyan ay 66 na taon. Nakatira dito sa Barangay Banay-Banay 2nd, San Jose, Batangas. Salamat po. Ano po ang madalas na kwento ng mga magulang niyo tungkol sa inyo nung bibi pa kayo? Iyakin ba kayo o mabilis patahanin? Ako noon, hindi naman ako masyadong iyakin. Kaya lang, sensitive ako. At yun dala-dala ko hanggang ngayon. Kahit ako yung maedad na, madali akong masaktan, madali akong iyak. Ano po ang pinakaunang memory niyo noong bata pa kayo? Ano po ang mga paborito niyong laro o kinahihibigan gawin noon? Nung ako ay bata pa, since na kami ay nakatira pa noon sa Bulacan, ang pinakamasaya naming time ay pagka panahon ng tag-ani, nagkakaroon ng mandala, yun ng haystock, nagkakaroon ng ganon, inaakit namin yun, tapos gumugulong kami pababa, ganon, tapos yung mga punong mangga, maraming punong mangga doon. Kapag may nakalaylay na sanga, bumibiting kami doon, ginagawa namin yung duyan. Yun yung mga laro namin nung araw. Magsug po ba kayong bata? May mga physical activities ba kayo na gusto niyo noon? Nung ako'y maliit pa. Activities, wala akong masyadong activities nung ako'y maliit na hanggang ilang taon pa. Simula po, mga memories niyo po. Kasi ako nung bata pa ko, from birth to 8 years old, ako ay nasa Bulacan. Ang pinaka-happiest moment ko doon ay yun nga, kapag naglalaro kami sa bukid, nangunguha ng suso, namiminglit ng palaka. Yun yung mga exciting part ng aming kabataan noon. Pero after 8 years old, noong time na yon naghiwalay ang aking ama't ina. Nang sila'y maghiwalay, kami ay dinala ng aking ina dito sa Batangas. Kasi ang aking ina, Batangueña, ang tatay ko, Bulaqueño. Dito kami dinala ng aking ina at doon kami nanirahan sa aking lolo't lola. Dito kami sa Batangas nagpatuloy ng pag-aaral, ng elementary.
Nung first day ko, mga first day to several months, medyo hirap akong pumasok. Nabubuli ako. Kasi Marte ang salita ko noon. Bulakenya nga eh. Yung bang ginagaya ko ng mga bata, tapos tutuksuhin ako. Iyakin ako talaga noon. Paiyakin ako. Pero como siguro nga 2 beses ako nag-elementary, ng grade 2, medyo mas nag-mature yung isip ko, naging mas matalino ako. Lagi akong kasama sa mga top student, lagi akong kasama sa mga competition, sa division, at lagi naman akong umuuwi may panalo. Yun naman naging pinaka-reward naman sa akin na kahit ako ay naiwan ng 1 taon sa pag-aaral, lagi naman akong may uwing karangalan bilang estudyante. Paano po kayo disiplinahin ng magulang niyo noon at paano niyo ito naintindihan ngayon? Nung araw, ang mga magulang, kahit lolo't lola ko, namamalo. Once na meron kang pagkakamali, talagang ikaw ay papaluin. Iyon ay merong padadapain ka. Minsan, yung tinatakot pa kami na itatali sa puno ng kape, ganon, para lamang kami ay sumunod at maniwala sa kanilang mga sinasabi. Pero at the end naman, ngayong matanda na ako, na-realize ko na tama lahat ang kanilang ginawa para sa amin. Kasi naging more matured, more straight pagdating sa pag-iisip, at saka more reasonable. Hindi katulad ng iba na kung mag-isip ay padalos-dalos. Iba ang strategy ng magulang noon kaysa mga magulang ngayon. Noong teenager na po kayo, dumaan ba kayo sa stage na rebelde o may sarili na kayong pananaw na iba sa mga magulang ninyo? Nung teenager na ako, nandun uli yung time na para bang set aside ako. Dahil nga sa pagiging broken family, nung mga panahon na yon, mataas ang morality ng mga tao. Kapag ikaw ay galing sa broken family, disregarded ka. Kung ikaw ay dalaga, hindi ka pansinin ng mga binata. Dahil ang kanilang katwiran, either way, baka ganun din ang maging pagkatao mo katulad ng iyong mga magulang. Naging masakit sa akin yun kasi, syempre dalaga na ako, may crush, may napupusuan, yung mga ganon. Hindi ko ba maramdaman na binibigyan pansin ako ng mga binata? Kahit pa sabihin na hindi naman ako pangit, hindi rin naman ako napakaganda. Pero, kung sa katangian, lalaban naman ako sa mga kapwa ko kadalagahan. Kumbaga may asik din akong pwedeng ipagmalaki para ako ay tingnan ng isang binata. Kaya lang talagang wala eh. Kinailangan pa na mga taga-ibang lugar, yung mga binata, yung mag-appreciate sa akin. Ganon. Kaya nung time na ako ay dalaga, nararanasan ko yung dumadayo sa mga barangay, sa mga kaibigan ko, o sa mga relatives ko, manunulugan, uso pa nun ng harana. Naranasan kong haranahin. At yun ang pinaka-gustong-gusto kong part ng aking pagdadalaga. Yung laging inaakyat ng ligaw, may mga harana. Ngayon po kasi wala na. Jowa. Sikat na sikat ako noon sa haranahan. Kasi, di man sa pagmamalaki, may boses ako. Sino po ang naging inspirasyon o mentor niyo ng high school o college? Paano nila nabago ang pananaw niyo sa buhay? Ako, nung high school, mula naman nung ako'y mag-grade 6, ako ay namasukan na, working student. Ang una kong naging kasama ay ang lola ko. Pa-relative siya. Pero kinuha niya ako, pinag-aral niya ako ng grade 6 sa Maynila. Tapos sa umaga ako pumapasok, sa hapon ako nagtatrabaho. Medyo mahirap para sa akin yun kasi first time ko na makisalamuha sa ibang tao at napakahirap ang makibagay. Lalo pa yung feeling mo na utusan ka lang. Napakasakit, napakahirap tanggapin. Pero kung nandun yung craving ko na makapag-aral, matuto, ambisyon ko talaga na makapagtapos eh. Tiniis ko yun, namasukan ako. Tapos, nakagraduate ako ng grade 6. Pumasok ako ng high school sa Ramon Magsaysay High School, malapit sa UST. Doon ako na first year, tapos second year, tumigil ako. Lumipat naman ako sa tabi ng Malacanang. Kasi yung naging teacher ko sa Ramon Magsaysay, siya yung last period ko eh. Tuwi kami papasok. Kumbaga nahuli ko ang loob niya sa akin. At nahuli rin siguro niya yung loob niya sa akin kasi lagi kaming nakukwentuhan ng mga life story, mga kabataan, karanasan, kalagayan sa buhay. Siya yung nag-alok sa akin na, kung gusto mo, kung nahihirapan ka sa lola mo, sa aking kalumipat, pag-aaralin din kita kung ano yung schedule mo dito sa school, yung free time mo lang ang gagamitin mo para ka magtrabaho para sa amin. At ganun nga nangyari. Ang lumabas niya, parang anak na rin nila ako dahil konti lang yung time na libre ako. Ang talagang pinaka-free time ko lang para magtrabaho ay Sabado at Linggo. At napakabait ng teacher kong iyon, hindi ko siya malilimutan. Si Ma'am Tanyedo. Siya ay taga-Tarlac. Napakabait niya. Ang sharing niya sa akin ng experience niya, na naging inspirasyon ko, na ang pangarap, wala sa edad. Kahit ikaw ay matanda na, kung hangad mo ang pagbabago at paghundan sa kaalaman, sa katayuan sa buhay, hindi hadlang ang ikaw ay mahirap. Ano po ang pinakamalaking insecurity o challenge niyo noong teenager kayo at paano niyo ito hinarap? Insecurities? Wala naman akong insecurities. Insecurities ko lang noon yun nga, baka hindi ako makapag-aral ng maayos, hindi ako matustusan. Pero kung ang pagkukumparahan naman bilang teenager ay yung makita ko yung iba na maganda ang damit, mas maayos ang kanilang katayuan sa buhay,
hindi naging insecurity sa akin yan. Kasi ang katwiran ko, ang bawat tao ay may kanya-kanyang personalidad, may kanya-kanyang angking kagalingan, at ito hindi pwedeng takpan ng karangyaan. Una sa lahat, ang ugali ng tao. Yan ang number 1. May pera ka man o wala, basta't maayos kang makitungo sa iyong kapwa, ikaw ay tao. Sa pating adulthood life, paano niyo po nahanap ang inyong naging katuwang sa buhay o career? Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap niyo noon? Ako, ang aking asawa, hindi siya yung first husband ko. Ang una kong asawa, siya yung sinamahan ko na hindi nga sinasadya ay nakapag-asawa ko dahil mababalita sa tao, gano'n. Pero hindi kami nagkatagalan kasi siya ay may bisyo, lasenggo. At ang masakit, pagkasama ko sa kanya, ako ay nagbuntis kaagad. So, habang ako'y buntis, naranasan ko yung sakit ng ibinibigay niya sa akin. Yung hindi umuuwi, dadating lasing, yung mga gano'n, magagalit nagdadabog. Minsan nga, binato ako na ng bote. Bote, hindi tama. Yung bang pagbatuin sa poste tumama, yung bato, yung bote, nabasag. Ang kaso, nung mabasag siya, may bubog na tumalsik. Dito tumama. Nagbakay ako. Para ako sinuntok. Pero hindi niya ako nilapatan ng kamay. Hindi. Ay di, nung black eye ako yun, uwi ako sa amin. 2 linggo ako, bago ako nagbalik. At ako'y sinundo niya. Pero pagkapanganak ko ng 4 months na ang aking panganay, nag-inot-inot akong umalis. Na maalam na ako dun sa biyanan ko. Kasi alam ko naman na, hindi rin naman ako totally tanggap ng biyanan kong babae. Although yung biyanan kong lalaki, mabait. Umalis ako. Humingi ako ng tulong sa kapatid ko na sumunod sa akin, may asawa. Sa kanya ako nakisama ng bahay. Doon ko nakilala yung aking second husband. Siya nung panahon na yun, nung kami magkilala, siya ay bagong break sa kanyang nobya. Hindi ko bagay, broken hearted siya. Pareho ko rin, ang kaibahan lang, ako'y may anak, siya ay wala. Nakita niya yung paghihirap ko na nagtatrabaho ako, tapos may anak ako. Nung siguro mga 3 months na kami magkakilala, inopera niya ako. Sabi niya sa akin, baka gusto mo na tumigil na ng pagtatrabaho, alagaan mo na lang ang iyong anak. Ang sagot ko, nako, paano yun? Anong dededehin ng anak ko? Wala naman akong gatas at inawat ko na siya ng pagdede sa akin. Ayoko, sabi ko ganun. Hindi ako pwedeng manghingi sa aking bayaw at sa aking kapatid dahil sila man, isa kahit isang tukarin. Ang sagot niya sa akin ako ang magbibigay ng panggatas ng iyong anak. Sabi ko, ay bakit? Siyempre, maangang ka kahit tumatakbo yung isip mo na meron siyang ibang intensyon. Siyempre, hindi ka pa rin. Sabi ko, bakit? Anong ibig mo sabihin? Sabi niya, naawa ako sa anak mo. Naawa rin ako sa iyo. Nakikita ko yung paghihirap mo. Sabi niya gano'n. Ako naman, wala naman akong sinusuportahan. Pag gusto ko lang magbigay sa nanay ko, sa Mindoro, saka lang akong magbibigay sa kanya. Yung kinikita ko, sa akin lang. Sabi niya gano'n. Di, isasali ko na kayong mag-ina. Sabi ko, hindi ka naman nanliligaw sa akin. Unang-una. Pangalawa, hindi naman kita gusto. At sigurado naman hindi mo rin ako gusto. Sabi ko kaya. Sabi niya, di, huwag muna tayo magsama. Basta, uobligasyonin ko yung pagsuporta sa inyong mag-ina. Ako naman ay iyong alagaan. Sabi ko, bakit kita aalagaan? Di yung pag-oras ng pagluluto, ikaw magluluto ng ating kakainin. Ikaw ang maglalaba ng damit natin. Sabi niya gano'n. Magiging mag-asawa tayo, pero hindi tayo magkatabi. Nangyari yung nakatira siya dun sa kabilang bahay, nandito ako sa kabilang bahay. Pero pagkakahapon, magkasama kaming dalawa sa balkonahe, kwentuhan ng kwentuhan, kung ano-ano. Hanggang sa nang magtagal, yung bang parang unti-unti ring nalapit ang loob ko sa kanya. Pero hindi ko pa yun kayang sabihin pag-ibig. Hindi. Ganon, paulit-ulit. Hanggang sa minsan kami naiwanan na kami lang dalawa. Doon may nangyari sa amin. Natakot ako, baka ako'y magbuntis ulit. Kaya sabi ko, naku, patay tayo, sabi ko. Bakit ka ba matatakot? Hindi naman kita iiwan, paninindigan kita. Dalaga ka, binata ako. Kahit may anak ka, pwede ka mag-asawa, sabi niya gano'n. Iuwi na kita sa Mindoro. Yung pag-uwi namin ng Mindoro, magkaiba pa kami ng alibay. Doon po tayo sa part na magkaiba kayo ng excuse. Anong excuse? Sige. Sabi niya noon, uuwi ako sa amin dahil matagal ko na hindi nabibisita ang inay. Ay dadalhan ko muna ng konting gastusin. Sabi niya gano'n. Ako naman, kung mga nahihirapan ako magbalanse doon sa aking kapatid at sa aking bayaw, ang
ang sabi ko sa kanila, babalik muna ako sa Bulacan, pupunta uli ako sa mga kamag-anak natin, sabi kong gano'n. Baka may makatutulong sa akin para makakita uli ako ng bagong trabaho, sabi kong gano'n. So pareho kaming umalis. Pero hindi ko matiis sa sarili ko na aalis ako na talagang totally walang nakakalam. Ang gusto ko, yung mismong pamilya ko, yung malapit sa akin, alam nila yung pangyayari. Kaya nung kami umalis dalawa, yung kapatid ko nakasama ko sa bahay, alam niya yung totoo na kami pupunta ng Mindoro. Dumaan kami sa Lipa kami nagkita sa bahay ng isa kong tiyahin, bunsong kapatid ng aking ina. Nagpaalam din kami sa kanya. Sabi namin ay uuwi kami ng Mindoro. Alam ko na ang aking lolo, napakabigat sa kanya ng mga naging sitwasyon ko. Hindi pa niya alam na ako'y mag-aasawa uli. Isang alam lang niya, nagsisikap ako, naghihirap ako para itaguyod yung anak ko. Dumating pa nga dun sa punto na ang anak ko namayat na, parang mamamatay na hindi, naging malnourished. May humihingi sa kanya yung dati kong amo sa restaurant, sa Lumian. Sabi niya, wala silang anak ng kanyang asawa, kukunin na lang daw niya ang anak ko, sila na magpapalaki. Masakit sa loob ko yun. Ganun pala ang damdamin ng ina. Kapag talagang yun ay nangingibabaw sa iyo, na ikaw ay isang magulang, higit mong mamahalin ang sarili mong anak kahit sa kaninong tao. Kahit sa iyong sariling asawa, hindi mo ipagpapalit ang ina. Kaya ang sabi ko dun sa humihingi, ako pasensya ka na kumari. Kaya ako'y kahit na ako'y naghihirap, kung ang aking anak ay nakalaga o na mamatay dahil sa aming paghihirap, mas nanaisin ko na ang anak ko'y mamatay sa kandungan ko kaysa makita kong malusog pero malayo sa akin. Gugustuhin ko siya'y kapiling ko hanggang sa huling sandali. At yun din ang naging dahilan ko, kaya kahit hindi ko tunay na mahal yung aking pangalawang asawa, nakita ko sa kanya yung pag-aaruga na alam kong kaming mag-ina ay nasa mabuting kamay. Kaya ako'y sumama sa kanya. Lingid yun sa kaalaman ng lolo ko. Mahigit 1 taon akong hindi nagpakita sa amin. Sa Mindoro lang ako. Nung inaakala ko na okay na kami at hindi na kami magkakaroon ng problema dito, bumalik kaming mag-asawa kasama yung anak ko na naglalakad na, nagpakita kami sa kanila. At nung makausap naman nila yung asawa ko, siguro maganda din ang pamantayan ng lolo ko dahil sabi niya, tao ang nakita mo. Pero ang aking asawa, ganyan ang pagitan namin. Sa ngalan ng edukasyon at katayuan. Ako naman ay mahirap din. Pero ang aking asawa talagang mahirap na mahirap sa Mindoro. Ika nga ay yung pag tumingala ka sa bubong, kita ang langit. Kami naman hindi ganun. At ang aking asawa, hanggang grade 3 lang ang natapos. Pero ako, nakapag-college. Ang ihahanga mo lang sa aking asawa, super sabait, mahaba ang pasensya, magaling umunawa, at ubod ng sipag. Kaya ang nangyari sa amin dalawa, siya yung kumikita, ako yung nagmamanage, tapos nung may kaya na akong magtrabaho uli, at pwede ko nang iwanan ng anak ko, magkatuwa kaming nagtrabaho. Hanggang sa unti-unti, dahan-dahan, nadadagdagan ng aming anak. Naranasan ko yung driver siya ng truck, ako'y pahinante. Ako yung nasa ibabaw ng truck, ako yung may bitbit ng lona, siya naglaladlad. Nasa ibaba siya, ibabato ko yung tali na lubid, siya ang magkatali dun sa ilalim. Minsan nga naranasan namin yung kami na flat dito sa Batangas City. Ay hindi naman pwede na siya yung may kinakalikot dun sa gulong, ay siya pa rin yung pupunta sa ilalim. Ako ang sumuot sa ilalim, ako ang nagkabit ng jack. May mga dumaan, sabi, boss, anong nangyari sa inyo? Ako yung lumaba, sabi ko, flat eh. Sabi, ay babae. Pag ganyan yung dumaan, ay babae. Sabi ko, bakit? Mag-asawa naman kami. Sabi ko, ganyan. At yun, nasanay kaming mag-asawa na kahit saan siya bumibiyahe, lalo kung malayo, yun ang naging paraan namin para na rin yung nag-outing. ang truck namin parang bahay, kumpleto sa gamit. May lutuan, basta may kumot, may mga. Tapos pagka kami mapapalayo ang biyahe, katulad noon sa Bicol, napakalimit namin sa Bicol, every week kami ay ibang bayan na pinupuntahan. Ang ginagawa namin, kada isang takbo, may dala kami isang anak. Para makita din na, ayan ang bulkan ng Mayon, yan, gano'n. Yung mga ilog sa Quezon, mga baybay dagat. O tumitigil kami dyan, nag-stop over kami, tapos biglalaro ko yung kasama kong anak, binaliligo. Experience din para sa mga anak ko. Hindi ko lang naisama yung aking dalaga, kasi dalaga na siya. Ang mga kasama na, minsan kasi 4-5 truck kami. Puro lalaki, syempre. Hindi ko sinama yung anak kong dalaga, mamamaya maligawan pa doon, yan. Pero masarap naman ang karanasan na laging kasama sa truck. Ang dami kong lugar na narating. Kaya, kumbaga sa kahit na hindi nga ako mapera,
Nakarating ako ng Olongapo, ng Mariveles, ng Isabela, napakaraming lugar. Sa Bicol, ilang bayan yung nasuot namin yun, Albay, Tabaco, Iriga, Daet, napakarami. Kaya sabi ko, ang sarap din pala nung nasa biyahe. At kada uwi namin, kung ano yung mga produkto na nakikita namin sa daan, mga pinya, manggas, saging, o yung mga pagkain, yung peanut brittle, tsaka doon ko rin na-experience yung pagkain ng mga sobrang aanghang ng mga pagkain. Kaya, masarap ang bumiyahe. Paano niyo po binabalance ang trabaho, pamilya at sarili niyo? Ang aking mga anak naman, yun lang ang naging pagtuturo ko sa aking mga anak. Sila ay lumaki na sa musmus na gulang, sila ay marunong ng magsaing, magprito, maglaga, magtiklop ng hinigaan. Kaya kahit ako'y umaalis, may gumagawa din sa kanila na siya nagtatrabaho. Tapos meron naman akong mga tiyahin, kami na may tabi-tabi. Kumbaga, isi-supervise lang nila yung mga anak ko para gawin yung mga dapat gawin sa bahay. Ganon. Tapos kapag ako na may umuwi na, syempre pamilya ko naman ang aking hinaharap. At pagka kami ay may day off, yun ang number 1 ko. Yun ang sinasabi ko sa isang pamilya. Ang bonding, yan ay mahalaga. Mahalaga sa isang pamilya yan dahil doon nararamdaman ng isang anak na siya ay mahal ng magulang. Kami noon, kahit kami walang sariling sasakyan, kanya-kanya kami ng bag. Mag-outing ha. Yung isa may dalang kanin, yung isa may dalang paulam, yung isa may dalang pinggan, ganyan. Bit-bit ang basket ng tubig, ng kung ano-ano. Pupunta lang kami sa Lemery, sa tabing dagat. Bago kami pumunta ng dagat, dadaan muna kami ng simbahan. Number 1 kasi sa amin, simbahan. Yan Taal, hindi sa 10 ulit kami pabalik-balik yan. At saka sa simbahan ng Batangas City. Kasi ang asawa ko ipinanganak ng January 16. Fiesta ng Batangas City. Kaya every time na may fiesta, nandun kami. Then wala kami pinupuntahan para mamiesta. Sa Kakangkari lang kami pumupunta. Karinderya. At tatambay kami sa plaza. Kung ano yung mga gusto ng mga anak ko, binibigay ko. At ako'y maraming souvenir ng mga pictures na ako. Makapunta sa Taal, sa dagat. Marami. At yun ang aming naging kunding mag-asawa. Mula nang kami ay magkaroon ng kakayanan, yung may konting paggastos, bumili kami ng mini camera. Kahit sabi nga maatot lang ng konti picture na. Talagang napakarami kong picture. At yun ako'y nang hinayang lang kasi kung natatandaan nyo yung pinakamalakas na bagyong dumating dating dito sa Batangas, yung Glenda, bagong lipat pa lang kami dito. Nabaklas ang aming bubong. Maniwala ka, kinabukasan, isang plangganang bilog na ganon, puno ng pictures, nabasa. Yun habang binubuksan kong isa-isang ganon, ako'y umiiyak kasi damaged na siya, wala na akong magagawa para siya i-save. Yung baga sabi ko, ang aming mga larawan ang patotoo ng memories ng aking pamilya. Kaya sabi ng iba, pag kung mga ako'y naging photographer din, sabi ng iba, picture lang yan, papel lang yan. Sabi ko, hindi nyo alam, papel lang yan. Pero ang memories na dala-dala niyan, na ilibing na kayo sa lupa, nandun pa yan. Huwag lang masira. Iyon ang importansya ng litrato. Sa edad na 40 pataas, napansin niyo po ba na mas naging wise o kalmado na kayo sa pagdidesisyon? Paano? Oo naman. Ewan ko ha, kasi sa aming mag-asawa, hindi naging issue yung desisyon. Diba? Tradisyon na ng Pilipino, ang tatay ang head of the family. Siya lagi ang nasusunod, siya ang may mas higit na desisyon. Pero sa aming mag-asawa, hindi. Higit na ako ang nananalo. Hindi ko man sasabihin na ang aking asawa ay tanga. Kumbaga lamang ang akin, by experience at sa pag-aaral, talagang ginagamit ko. Lalo na pagdating sa pera. Ako yung tipo na hindi basta nabibitiwan ng pera sa walang bagay. Naranasan namin yung wala kami bahay noon. Nakikitira lang kami sa mga tiyahin. Kami lumipat dito sa Batangas. Ay, gusto ko magkasaroon ng sariling bahay. Kasi ang hirap na mahirap yung magkatabi kayo ng kainan sa isang bahay. Ibang kinakain nila, ibang kinakain mo. May time na mas maganda yung kinakain ko. Di ako yung si matipid. Si matipid ako. Pwede nga ako na ang aking kakainin sa bawl lang ng kinakain nila at kanila yung laman. Para lang may matira ako para sa susunod na pagkain, may kakainin ulit sila. Meron bang mentality ang mga mag-anak ko na pag may ulam ka at masarap, mag-share ka naman. Hindi ko ginagawa yon. Kaya ang tawag nila sa akin, madamot.
Pero ang sabi ko naman, paano ba ako magiging madamot? Kung yung aking ayaw ibigay sa inyo ay pagkain pa ng mga anak ko. Ako nga hindi nag-uulam. Tapos ipamimigay ko. At yun ay napakatagal bago nila ako naintindihan kung bakit ako'y ganun katipid. Pero generally, napatutuhanan ko naman sa kanila na kung ikaw ay may pera, hindi mo to dapat na pagsamantalahan. Na may pera ka ngayon, punta tayo sa ganito, kain tayo sa ganon, bili tayo ng ganito. Kami hindi ganon. Kung ano ang priority, yun ang inuuna. At ako noon ang pera ko nga ay sabi ko sa'yo kung saan nakaipit sa damit. Dahil wala kaming bahay. Nung magkapera na akong konti, yung kulungan ng baboy, na luma ng lola ko, di tambakan na lang ng mga kung ano-ano. Ang sabi ko doon sa mga tiyahin ko, yun na lang ay ipagagawa namin bahay, kahit isang kusina yung kulungan at magdudugtong kami ng konti para tulugan. Ganun nga nangyari. Maniwala kayo, ako'y bumibili ng yero. Ang binibili kong yero, kada isang linggo, isang piraso. Nakatali yung parang banig. Pasan-pasan ko dito. Hindi pa uso tricycle nung. Nakikita ko nung isa kong tiyuhin na kubrador. Sabi sa'kin, Peli, ano ba ikayan dala-dala mo? Ikita naman yung yero. Alam mo, sagot ko, Bubong, magpapagawa ako ng bahay ng aso. Nang aasar di asarin ko din. Pero sa kagaganon, nakabuo kami ng bahay. Tapos nung ipon-ipon uli, na-expand ng konti yung bahay. Hanggang sa nang lumaon, bato na, inalis na yung kulungan ng baboy, pinalitan na. Sabi ko nga, kapag ikaw ay determinado at meron kang hinahangad, lahat ng paraan meron ka. Huwag mong sabihin na kumikita ka lang ng kusing. Basta kumita ka ng 20, ang 5 piso, itabi mo, ang 15, gastusin mo sa lahat. Ganon. May desisyon po ba kayo noon na malaki ang naging epekto sa buhay niyo? Ano po yun? Oo naman. Yun nga, sabi ko sa inyo, laging ako ang may desisyon sa amin. Pero ngayon, nung magkasakit na ang asawa ko, pinagtulungan namin, kaya nga lamang, kami lang ng mga anak kong babae ang naging malapit sa aking asawa dahil ang aking mga lalaki noon may kanya-kanyang pinagkakabalahan. Yung aking isang lalaki, pastor sa Bicol, ito namang aking panganay, bagamat katabi ko, lagi namang nasa trabaho. Kaya kami lang yung aking isang anak na babae ang nag-alaga sa aking asawa. Kami lang laging dalawa ang may desisyon kung saan namin dadalhin ang aking asawa para ipagamot, saan hihingi ng tulong. Ang kabutihan noon, mayroon kaming motor. Kung nga ang trabaho namin ay photographer, lagi kami nakamotor. At basta't kami nilalakarin, mabilis namin nalalakad yung mga papeles para magkaroon ng pagamutan ng mister ko. At nang siya ay dumating na doon sa puntong nagpahinga, saka ko lang naramdaman na hindi pala kami totally nag-isa. Kasi mula nung siya ay i-confine, nakita ko kung sino ang kapamilya. Yan ang sabi, hindi lang pala kapag patay ng tao nakikita ang kamag-anak. Kung ikaw ay talagang mahalaga sa kanila, kahit doon sa pagkakataon ay may sakit pa lang, tinutulungan ka na. Dahil nga sa kabaitan ng asawa ko, talagang naramdaman ko kung paano kami minahal ng kanyang kapamilya, ng kapamilya ko, na nakita lang nilang kaming nag-post, nakadextrose, nakasalang sa laboratory. Mamaya, tatanungin ako, ate, ano nga ang Gcash mo? Dadating ng tulong. Hanggang sa siya ay mamatay. Ultimong ang kanyang himlayang kabaong kaloob ng aking pamangkin. Matapos ang kanyang libing, hindi ako nagkautang. Hindi katulad ng iba na pag namatayan, afterwards, baon. Kami hindi. Eh kung iisipin, magkasunod pa yung namatay, yung hipag ko, yung asawa ng kapatid kong bunso at saka yung asawa ko, 5 days lang ang pagitan. At yun ang pinakamasakit sa akin noon. Nakaburol yung hipag ko, lahat ng pamilya ko nandun. Kasi una siyang namatay eh. Pagkalipas na 5 araw, namatay ang asawa ko. Nag-iisa kami rito. Ang kasama lang namin, partido ng asawa ko. Na sila na may aapat. Yun lang mismong kapatid ang naririto. Nakakaiyak. Nakakaiyak yung ba sa gabi. Kami lang din ang magkakaharap. Pero sabi ko nga, wala tayong magagawa, tradisyon eh. Bawal yung tumawid. Pagkalibing sa hipag ko, saka lahat sila tumawid dito. Saka lang kami dumami. Kaya kinailangan ng aking asawa ay i-roll ng 9 days. Para makarating, pati yung iba kong partido. Kasi partido lang ng asawa ko ang naririto. Nakaraos naman kami na maayos. At yun nga, hindi ako nagkautang hanggang sa siya ay mag-paapat na pong araw. Hindi ako nagkulang sa gastusin. Lahat yon, ako lahat ang nagdesisyon. At awa ng Diyos, natapos ang lahat.
ay natira pa akong pera. At itong aking bahay na may kaunti pang pagkukulang, napunan ko, na ipaayos ko. Pagkamatay ng aking asawa, syempre, desperate, malungkot. Hindi ako nag-aalis noon. Ako nandito sa bahay. Kahit na kami may trabaho hindi ako naalis. Kahit nga ang anak ko na kasama kong photographer, hindi rin naglalabas. Palibhasa naman nga siya naman may asawang gagastos. Sige, damay-damay na ako. Tapos yung akin namang isang anak na bunso ay nagtatrabaho sa 5. Yun na lang aming pinagkakasya. Lumipas ang taon. At ako ay 3 taon ng byuda. Pero nandun pa rin yung miserableng pakiramdam. Sabi ngayon ng mga kaibigan ko dito, mga kilala, Bigay, ikaw ay hindi may cellphone ka naman, ikaw ay mag-Facebook, makipagkaibigan ka online. Kung ayaw mo lumabas ng bahay, nag-try ako, nagpaturo ako sa mga bahay na Willie, ang matanda. Dumami ang kaibigan, nalibang, at nang dumaon, nakatagpo uli ako ng bago. Nakatagpo uli ako. Ako naman nga sabi ko, hindi ako basta nagdidesisyon ng isang bagay na inaakala ko na ako'y mapapahamak. Ayokong bigyan ng problema ang aking mga anak hanggat maaari. Pero yung desisyon ko na mag-asawa ulit, yun ang pinakamalaking desisyon na hindi tinanggap ng aking mga anak. At yun din ang pinakamalaking desisyon na nagdulot sa akin ng doble-doble-dobling namatayan. Dahil ako ng panahon yun, 2 pamilya ang kasama ko sa bahay. Lahat sila'y nawala. Yung isa'y umalis nang walang paalam, pero yung isa, ako na mismo ang nagpaalis. Dahil hindi ko siya kayang tanggapin na nakikita ako, para kami hindi magkakilala. Lampasan, ganyan. Ang sakit noon, anak ko. Yun ay kapag aalis, bukod yung magmamano, may yakap, may tinupupog ako ng halik. Lalaki yun. Ganon siya katinding magmahal sa akin. Tapos bigla na lang tinabangan dahil nga nagdesisyon ako na mag-aasawa ulit. Hindi ko matiis yun. Gabi-gabi akong umiiyak. Lagi akong paborito, hindi ako makakain. Namayat ako. Sabi ko, para na lang makatakas ako sa sakit. Inaalis ko sila. Ang tanong sa akin ay, bakit ho? Ayoko na kayong kasama. Mabigat sa dibdib ang ginagawa niyo sa akin. Una bes, huwag na tayong magsama sa bahay. Sabay talikod, hindi na ako nagpaliwanag ng mahaba. At yun, sila'y nag-init-init naman. Hanggang sa ngayon. Pero nitong birthday ko, iniharap ko yung aking kasundo sa aking pamilya. Bago pa kami nagharap-harap, kakilala na ng aking mga kapatid at ng aking ina dahil tuwi ako mag-video call, kaya kikilala ko silang isa-isa. Personal na lang ang kulang. Kaya nung birthday ko, nakita-kita, naging okay naman. Ang aking mga anak, ayaw kong kumbidahin. Sabi ko dun sa bunso kong anak, pupunta rito si June sa birthday ko. Sabi ko gano'n. Ay hindi niyo tinatawagan ng mga kuya. Sabi ko, kaya ako nga kinukwento sa'yo. Bahala ka na. Ay, hindi. Dapat kayo ang magsabi. Ako na naman ang bababa talaga. Ako na naman ang manunuyo sa mga kapatid mo. Kayo ho ang may issue hindi naman ho ako. So, nakasloob. May GC naman kaming mag-iina. Doon ko sinabi, mga anak, birthday ko sa Sabado. Dadating si June. Baka gusto niyong pumunta, makita siya, makilala, at makusap. Walang dumating, maghapon, wala! Sabi ko dito kay June huwag ka muna umuwi, dito ka na matulog. Kasi may instinct ako na ayaw ng mga anak ko na may ibang tao. Alas 7 ng gabi, dumating yung 2 lalaki. Una pa yung isa, kasama yung pamilya, yung si Pastor. Sabi ko, naalala din ako. Miyame, kasama ko si kuya. Nandiyan ka? Ginagarahilaan yung tricycle. Siya, sige. Harap-harap kami. Pinaalis ko yung mga apo ko ritong nagiinuman. Pinaalis ko, pinalipat ko dun sa likod. Para kami tahimik. Nangusina kami. Yun lamang, yung aking anak na babaeng photographer. Dumating, hindi ko siya nakita. Dahil nakakubli yung upuan ko. Hindi ko kita nung pumasok dito. Pumasok na yung ganyan ang mukha. Naupo doon sa sopa. Hanggang sa iyo na umalis, gusto ta mukha. Kaya ko lang naramdaman na nandun pala siya. Sabi niya, uuwi na ako. Gabi na. Wala ang kwenta. At pabagsak na binuksan ng pinto. Pero yung aking 2 lalaki, naging sibil sila. Kinausap nila ng masinsinan yung kasundo ko. Ipinaalam nila dun sa Kijun kung ano ang dahilan, kung bakit ayaw nilang ako'y mag-asawa.
At yun namang isa, nagsabi din naman ng kanyang salubin kasi ang alam nila, magiinom yung aking naging boyfriend. Sabi niya, oo, nung bata ako talagang walwal akong mag-inom. Yun yung mga picture na nakita niyo sa Facebook. Pero mula nang ako'y umuwi galing Japan, na ako ay ma-pandemic, talagang ako'y naglimita ng pag-inom. Kasi na-stroke na ako. Ayoko nang isugal pa ang nalalabi kong buhay. At nang panahong ako'y nagpapagaling, doon ko naman nakita ang inyong ina. Doon ko siya nakilala. Sa pag-uusap namin, nabuksan ang isip ko na may saysay pang mabuhay pa ako. Kaya yung mga taliwas kong gawain, yung mga mali kong bisyo, iniwasan ko. Ang inyong ina ang malaking impluensya sa pagbabago ng buhay ko. Kaya ako mismo ngayon ang nagsasabi sa inyo na totohanan ang aking intensyon sa nanay mo. Huwag kayong mag-alala. Yun. Kaya nung magpaalaman sila, ibinigay ni Joe ng kanyang kamay, tinanggap ng aking ama. At doon ako parang nabunutan ng tinik. Sabi ko kasi ang banta nung anak kong panganay, sabi niya, kinausap niya yung sa telepono sila nag-away nung una sabi niya kay June, pilay ako, pero tandaan mo man June, pag nagkita tayo, mas pilay ka kaysa sa akin. Pero nung sila'y magkita, naku, ibang-iba ang aura. At sabi nga ni June, mas mababaw daw ang kalooban ng aking panganay. Madaling balansihin. Pero yung aking si Pastor, malalim. Ay, lalo naman yung babae ko. Kada po gumatis eh. Oo. Talagang iyon ang, kumbagay, marami pang asin ang kakainin para kami Hanggang ngayon magkain. po. Hanggang ngayon. Sa paglingon niyo po sa nakaraan, masasabi niyo po ba na satisfied kayo sa naging takbo ng buhay niyo? Bakit? Oo naman. Oo, satisfying talaga. Kasi nakita ko na sa yung bang combined effort, pagkakasundo, naming mag-asawa, at paniniwala ng aking mga anak sa aming pagdisiplina sa kanila, talagang masasabi kong, yung bang kasabihang from rag to riches. Although hindi naman kami mayaman, pero yung dapan-dapa kami noon, tapos kami ngayon ay ganito, napakalaking ginhawa at napakasarap. Kaya ano man yung problemang dinadala ko ngayon, alam ko, hindi ito permanente. Dadaan lang to sa buhay ko. Bago ako pumikit, sigurado ako, masaya ako. Ano po ang pinaka-proud kayo na legacy o ang paglingon? Anong legacy? Parang maiiwan niyo po yung Ako, yung makakapagpaalala po na number 1, dragon. Oo, yan ang trademark ko sa aking mga anak at sa aking asawa. Naalala ko pa nga asawa ko noon pag umuwi kami ng Mindoro, pag daw maliligalig yung mga asawa doon, ang tawag nila ay ahas na pula. Ahas na pula. Sabi ng asawa ko, ay, mahina yan. Ang asawa ko, dragon. Totoo yun. Kasi nga, kapag ako'y may ginusto, by hook or by crook, masusunod. Sa asawa, sa anak, o kahit sa pamilya ko sa labas. Ginagamit ko yung aking charm, galit, para ako'y manalo. ano ang mga ginagawa niyo ngayon para manatiling aktibo ang inyong isip at katawan? Ako, masipag ako sa bahay, lahat ginagawa ko. Ayoko ng maraming bahay, ayoko ng disorder. Bukod sa roon, mahilig ako sa music, sumasayaw pa ako ng konti. Tapos, active ako sa barangay dati, nung hindi pa ako nagsisenior. Ako ay parent leader, naging solo president ako ng buong San Jose. Sa kasalukuyan, ako ay auditor ng seniors. At hanggang sa ngayon, ay aktibo pa rin ako sa Bible study. Kaya lagi akong nasa labas, kasalamuhan ng mga tao. Kaya, hindi ko naman ipinagmamalaki. Pero, instrumento ko ang sarili kong karanasan para i-inspire ang ibang tao. Katulad na lang ng mga karanasan ko. Isang halimbawa, simple lang po. Ako ay member ng kooperatiba. May mga pinsan ako na gumagamit ng pangalan ko sa cooperative. Dahil sabi ko sa kanila, kaysa ibang pangalan na gamitin nila, pangalan to. Pero nung lumaon, sabi ko sa kanila, hindi ba ninyo kayang gawin na kayo ay mamuhunan para kayo ay maging miyembro din? Kasi yung pag-iinpo ko, magagawa nyo rin. Hindi kayo persado, pero kayo ay makakapag-ipon nang hindi nyo namamalayan. Isang halimbawa yun. Sa pananalig, ako ay mula ng maliliit ang mga anak ko,
Lagi ko nga silang kasama sa simbahan, nagsiserve ako sa simbahan. At yun din yung isinishare ko sa bawat bahay o sa bawat pamilya na aking makakilala. Unay Diyos, ano man ang sitwasyon ng buhay, manalig ka lang. May pagbabagong magaganap. Walang permanente sa mundo. Walang permanenteng paghihirap. Wala ring permanenteng kasiyahan at kasaganaan. Kung ikaw ay abusado, kukunin niya ng Diyos sa iyo. Ang bawat buhay naman ay may pagkakamali o pagsubok. Ano ang nararamdaman niyo po ngayon kapag niisip niyo ang mga naging regrets o pagsisisi o hamon sa nakaraan? Ang regrets ko lang, nung panahon namin, gusto ko nga makapagtapos ng pag-aaral, hindi pa nun offered ang scholarship. Kung ako ay nakasama o umabot sa mga scholarship na ini-offer ngayon sa mga estudyante, white collar job. Sigurado ako. Kasi determinado talaga akong magtapos. Ang regrets ko pang isa ay yung bang nanghinayang ako ng aking magulang ay naghiwalay. Siguro ka ako, kung sila ay magkasama pa, masigit nilang nanamnamin ang kasiyahan na kaming magkakapatid, kahit naging broken family, naghiwa-hiwalay kami parang sisin na naligaw eh. Kanya-kanya kami ng direksyon. Kanya-kanya ng estilo ng paraan para makaangat. Pero nagkaroon din kami ng misunderstanding kaming magkakapatid. Pero in the end, inisip pa rin namin na family is family. At kung yun yung nakikita ng aking tatay, dangan na siya ngayong maagang namatay, matutuwa siya. Kasi kahit na kami ay napabayaan, ang relation namin bilang magkakapatid ay intact. Hanggang sa ngayon. May problema ako, karamay ko mga kapatid ko. May problema sila, ipalam lang sa akin, nandun agad ako. Ganon ang aming panuntunan. At yun din ang ipinamumulat namin sa aming mga anak. Ang magkakapatid, walang tinutuos, kahit pa yan ay pera. Huwag kang magpapautang, mamigay ka. Ano pong karunungan o life lesson ang pinakagusto niyong ipamana o ibahagi sa mga mas nakakabata sa inyo ngayon? Pagmamahal, pagtitiwala, at pananalig. Pagmamahal na kahit na sa pamilya, walang perfect family, laging mayroong naliligaw. Pero huwag isipin na ang isang naligaw ay itapo na. Manapaya'y lalong mahalin para hindi mawala. Maramdaman niya na hindi siya naiiba. Pagtitiwala sa iyong pamilya o kahit sa iyong kapwa. Dahil hindi lahat ng tao nabubuhay sa kasamaan at pagsasamantala. Unahin mo ang pagtitiwala bago ang pagtitiwala. Mananalig, dahil anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay sa ngayon, lagi lang tayong tumingala sa langit, tumawag ng taimtim sa Panginoon, walang hindi tayo malalagpasan, at walang sakit na hindi natin matatanggap. Gagaan at gagaan yan, kahit gaano kabigat. Right, yun na po natatapos. Amen. Ang galing! As we listen to the stories of people from different stages of life, one thing became clear. Growth never truly ends. Each person carries their own struggles, victories, fears, and dreams. Yet these experiences are what shape their journey. Erickson's theory reminds us that every stage of life presents challenges. But it is through facing these challenges that we discover who we are and who we become. Perhaps life is not about reaching a final destination. Perhaps it is about continuously learning, connecting, and contributing and finding meaning in every season of our lives. And so, in every stage, every challenge, and every story, we are all simply living, growing, and becoming. And this is Buhay Buhay.